May bago ng NMAX. Tignan ninyo, para siyang umikli, parang pumayat. Pagtabihin natin dun sa NMAX na existing version 2. Okay guys, very classic na Adriano, Yamaha Platero, kasi may bago ng NMAX. Pili ko, tanda ko na. Bago generation na naman ng NMAX. Tara, tingnan natin. Ito na naman, may bago. Ayan siya. Tignan ninyo. Para iba na yung version ng NMAX na to ngayon. So, meron TechMax, pero itong isang to na silver, nasa harap natin ngayon is yung standard version. Papansin ko sa kanya, para siyang umikli, pumayat, parang nag-gym. Syempre, keyless pa to. So, tingnan natin yung mukha. Ayan ang mukha niya. This is, buksan natin Okay, so may daytime running light pa rin. May dalawang linya dito. Pero napansin ko, may projector siya dito sa pinakagitna. Ayan, no? Para siyang yung superhero sa Avengers. Yung may Infinity Stone sa noo. Ayan, no? Meron siya ditong projector na natatangi dito sa gitna. Sabay meron din siya dito sa may bandang ilalim. Tingnan natin kung may hazard. Ayun, may hazard. So di pa natin ma-start kasi wala pang gasolina, pero silent start na rin. Meron pa rin windshield. Pagdating sa fender, parang sa X-Max na kasi may patilya na. Ibig sabihin ng patilya, parang yung body color niya na silver sa gilid lang, tapos dito is matte black. Ganun din sa may bandang gitna, may matte black. And then Yamaha emblem lang dito sa gilid. ABS na pala kahit standard version. Pinagkaiba lang, wala yung turbo na sinasabi nila na NMAX turbo. No? So gusto kong malaman kung paano nagpa-function yung turbo na yun kasi may mga nagtatanong din kung ano nga bang functionality ng turbo na yun. Ngayon naman, pagtabihin natin dun sa NMAX na existing, bago to, yung version 2. So this one is version 3 na. Pagtabihin natin, tingnan lang natin itsura, diba? Ngayon, nung pinagtabi na natin siya, hindi naman pala siya pumayat. Mukha lang siya pumayat sa personal kasi nagkaroon na siya ng mga kanto-kanto. Unlike before na sobrang bilugan kahit saan ka tumingin. Especially dito sa may bandang windshield, parang mas tumaas siya. Pero ang pagkakatingin ko, dito banda sa may gilid, parang mas umikli sa tingin ko sa personal. Overall dimensions, ayan siya. Kumpara mo sa isa't isa. So, ayan. Pero, obviously, talagang mas lumiit yung seat storage. Nakakatawa kasi merong komento ang isang netizen natin na napadaan dito at pa-flash ko na lang. Ano komento mo, ma'am? Ano itsura ng bagong ano? Mukha ng Rusi pati motors ka. Kumayat. Grabe ka naman, ma'am. Grabe ka naman. Totoo ba? Dito mo kami mo yung Rusi dyan. Ang ganda pa muna ng mga Rusi. Ay. Yun ang komento niya. Kayo, anong komento ninyo? Kanya-kanya lang naman na komento yan. Hindi sa akin ang galing yun. Yun ay sa isang citizen lang na napadaan. Netizen pala na napadaan. Pero napansin ko, obviously, ay debaso na yung kanyang suspension. Itong sa NMAX V2, wala pang baso. Pagdating naman sa taillight, ito yung pinagkaiba. So sa NMAX V2, nung lumabas to, napaka-iconic. Talagang gustong-gusto ko kasi parang kamukha nun sa X-Max. Now, dito sa V3, naging minimalist na lang. But still have plate light na halogen. Parehas pa rin sila. Para sa plaka, may dalawang reflector pa din dito, parehas sila. Tapos may reflector din dito sa ilalim para kapag ka nakapark ka lang, kita ka pa rin. So ayun, eto, maliit lang yung baso niya, no? So I wonder if may mga aftermarket na nalalabas dyan soon enough. Radiator cover, almost same pa rin ang dati. So tambucho, same pa rin ang dati. Yung kanyang grab bar, may pinagkaiba ba? Para sa akin, parang wala namang pinagkaiba. Pero ito, major pinagkaiba. May emblem siya dito kasi nga nagkaroon ng extra fairings dito. Dito kasi is full, parang glass assembly niya. Isang full dito. Dito nagkaroon ng emblem, pero yun, mas lumiit. Ang nagustuhan ko, may parang carbon-like material dito sa may bandang loob. Ayan, no? Diba? Parang may forged carbon-like material na hindi nakagaya dati. Dito sa isang to, nasa loob pa, ha? Ayan pala siya, nakasilip pala siya. Kaya pala parang nagkaroon na rin ng design, no? Okay? Magkaiba din yung grab bar. Akala ko parehas lang kapag nakabukas. Pero kapag sinarado mo na, doon mo mapapansin na magkaiba ng shape. Ito sa may bandang dulo, sa may kabitan na talaga. At dahil version 3 na nga ang NMAX, syempre, dapat version 3 na din yung ating top selling na hybrid Dura. May water bottle na siya. Napakaganda pa rin. Plastic, 45 liters. Pwedeng magkarga na mabibigat. Hindi pa rin siya malakas sa gasolina kasi ngayon magaan. Yun yung pangunahing bentahe ng plastic. The same time, may backrest para komportable din yung pillion ride ninyo. Visit nyo lang kami sa aming Nede Shop or check nyo yung comment section. Nandun yung ating Dura V3 online link. And then for the seat, actually same lang din halos ng lapad. Mas makapit lang for me yung stock na seat cover neto. Sa meter panel, ito isa sa mga napansin ko. Ibang-iba na siya. Ito, medyo lapit na rin talaga sa X-Max Aerox. Yung bloodline niya, halata mong modern na. Kasi dito sa V2, yun yung medyo nakulangan ako. Kasi sa version 1, halos ganito na rin yung itsura, diba? LCD display na walang kulay. Pero, nakalamang yung Aerox dahil nagkaroon sila ng kulay na blue yung background, white yung fonts. Salamat naman at this time around. Sa NMAX, ay ganun na rin po ang itsura niya. Blue background, white fonts, with trip meter, tapos fuel gauge dito sa kaliwa, speedometer sa gitna. May orasan na din.
kanan yung fuel economy niya. Ayan, sikat yung Yamaha yung namomonitor mo yung fuel economy para syempre matansya mo kung matipid ka ba sa gasolina or hindi. Ayan, dito mo na siya pipindutin para makita mo yung trip meter. May traction control system din. Ayan, naka-on. Battery, meron din siyang built-in na voltmeter. Tapos ang turn signals niya, yung ating mga indicators dito sa taas, nakahiwalay siya. Wala tayong passing light, high beam, low beam, turn signals, busina. Pakinggan natin. May built-in na rin na hazard. May stop and start system. So, yan yung kapag huminto ka, within 3 to 5 seconds, mag-shutdown yung engine para makatipid sa gasolina. Iwas noise pollution na rin. And then, twist mo lang yung throttle. Di mo na kailangan push start, ay mag-i-start na siya. Naka-silent start po ang motorsiklo na to. Parehas naman dito, meron silang SMG, Smart Motor Generator ni Yamaha. So, tignan natin pag nagbukas. Ayun, may messages and calls. So, most likely, may Yamaha connect dito. Kasi may messages and calls dito sa may bandang gilid ng orasan. Ngayon, sa bulsa, parehas din sila na merong charging port. Dahil gamit natin ang aking iPhone 16 Pro Max 1 terabyte fully paid. Check natin kasi magka-size lang naman halos ang iPhone 14 Pro Max. Maluwag to, maluwag. May bulsa yung kanan. Kasya din ba? Kasyang-kasya. Kahit ilang cellphone pa, halos same lang din. Ganun din siya pagbukas. Sa angat mo to, bubuksan mo na siya. Fuel tank. Ayan ang fuel tank niya. Same din. Body color nga lang. Dito sa isa ay parang inner fairings pa yung part niya. Ito sa version 2. Sa manibela, ito yung isa sa mga major difference. Merong isang to parang gunpowder material sa loob. Itong isa ay wala. No, para isang buong flat na siya. Pipindot ba to? Kasi parang busina eh. Parang napipindot eh. Parang siyang nagmukhang sasakyan, no? Meron siyang dalawang parang sa Civic, parang crab clamp dito na shape sa dalawang magkabilang gilid. And then for the brake levers, same pa din, may body color, same din ang handle grips, side mirror, dahon type pa rin, parehas pa din. Ito, parang medyo may konting difference dito sa step. Parang medyo mas umaba siguro yung cruising style. No? Parang mas umaba, pero ganoon pa rin, manipis pa rin eh. Parang mas nag-extend lang siya paunahan ng konti. Karoon ng mas malapad na itsura, parang dito sa kanyang shape sa unahan. Pero pag tinignan nyo naman sila side by side sa personal, halos magsinlaki lang yung itsura. No, sa seat, walang nagbago. Pakaramdam pa rin ng komportabling upo. Ngayon, magkakatalo na lang kapag nakita natin yung Tex-Max version kasi yung itsura nito mukhang magmamabilis na. Parang yung invitation niya sa atin ay komportable na ako at kaya ko rin magmadali. Kaya ko rin magmabilis. Parang ganun na hinahati niya sa akin eh. So, I wonder if there will be a major difference pag na-test drive na natin yung turbo version. For the standard version, I'm not expecting that much na noticeable change. Pero sa Tex-Max version, which is medyo pricey na rin. Palagay nyo ba, bibili ba tayo niyan? Kung bibili tayo niyan, magbebenta ako ng motor. Comment nyo dyan sa baba para makapag-decide ako. Isa ito sa mga household name na pinakamabenta pagdating sa category niya na 155cc. Malamang sa malamang, merong mga 70% chance na bumili ako nito. Kung mabebenta ko yung dati kong motorsiklo. You will see. Kaya yung mga magbebenta dyan, hinay-hinay lang. Vlogger ako eh. Pakagayahin nyo ako. Huwag kayong mababaon sa utang ha. Basta titignan natin. Pagpasok naman sa budget, why not? For the sake of the review. Ito isa sa mga gusto ko sa Yamaha. Kapag ka naiwanan mo naka-turn on yung inyong susian, nagbi-beep sound siya para ipaalala sa inyo kasi yan yung problema ko sa aking PCX. Di niya ako pinapaalalahanan kaya mas mataas yung tendency na malobat yung battery ko doon. So disc brake, unahan at likod. Syempre dual channel ABS. Hindi na pwedeng mag-downgrade dahil sila yung nagpauso niyang dual channel ABS sa mga motorsiklo. Pagdating sa looks netizens, kayo na lang bahala mag-comment anong gusto niyo, yung bagong NMAX, TechMax, or yung NMAX version 2. Kung ako, magkokomento, syempre gusto ko tong version 3 kasi syempre latest yun eh. So kapag nakita sa kalsada, alam na latest yung NMAX mo. But it doesn't mean na hindi maganda yung version 2 kasi ito napaka-timeless ng design. Bilugan, kahit na may lumabas na bagong NMAX, talagang titingalain mo pa rin to or talagang maganda pa rin ang tingin mo dito sa version 2. Pagdating sa gulong, same sa mags. Kulay black yung mags nito. Itong isa is kulay parang rose gold. Pero depende sa kulay yan ha. I think this one is black. So abangan natin kasi may iba pang colorway na darating. Magkano nga ba itong pinakabagong NMAX version 3 na design? Para sa standard version ay merong SRP na 155,900 pesos. Samantalang itong version 2 is 151,900 pesos. So 4,000 yung difference compared sa standard if you will going to compare it. Kasi isa lang naman yung variant ng version 2 eh. Ito lang. So kung gusto niyo naman mag-installment, available yan dito sa Yamaha Platero, Binyan, Laguna. I-visit nyo lang sila. Magda-down payment kayo ng 17,000 and then for 3 years, monthly ninyo is 7,191.
rebate pang 200 kung on time ka magbayad. Para naman dun sa Techmax na inaabangan ko is 175,900 pesos ang SRP noon. So medyo makati na rin. Pamahal ng pamahal, pabago ng pabago ang NMAX. Ilang NMAX nang naabutan mo? Tumatanda ka na rin. Paulit-ulit ako dito. Lagi ako daan dito dati. Make sure to follow this page para sa accurate full review kung sakasakali makakita na tayo ng Techmax. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool. Ride safe always.